ready. GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Lumalakas pa ang bagyong Lawin at may itinaas ng mga warning signal. Alamin natin detalye mula kay GMA resident, meteorologist Nathaniel Cruz. Batani. Salamat Igan mga kapuso. May itinaas ng babala bunsod ng Typhoon Lawin at isinailalim ng Pag-asa ang Tropical Cyclone Warning Signal number 1 dyan sa mga probinsya ng Cagayan, Isabela, Catanduanes at hilagang bahagi ng Aurora. Sa mga susunod na oras mga kapuso, asahan ang malalakas sa pag-ulan na may pagbugso ng hangin at otomatikong suspendido ang klase sa preschool. Namata ng Pag-asa ang mata ng Typhoon Lawin sa layong 1,075 kilometers dyan sa may silangan ng Daet, Camarines Norte. At taglan nito ngayon, ang lakas ng hangin umaabot na sa 185 kilometers per hour malapit sa kita at bugso na hanggang 230 kilometers per hour. Inaasahang kikilos ang bagyo pa west-northwest sa bilis na 24 kilometers per hour. At sa forecast track ng Pag-asa, kung hindi magbabago ang kanyang bilis at galaw, ay maglalandfall o tatama dyan sa may bahagi ng Cagayan Province ang sentro ng bagyo, posible umaga ng Huwebes, tutunguhin itong extreme northern Luzon at dyan sa may Ilocos Norte bago tuluyang lumabas dyan sa may West Philippine Sea. Sa ngayon, ang mga pagulan, wala pang epekto yung bagyong Lawin sa alinmang panig ng ating bansa. So sa umaga, may mga pagulan ka dyan sa may Quezon, Aurora. Pagdating ng hapon, thunderstorms sa Cordillera, Ilocos, ilang bahagi ng Central Luzon, maging dyan sa may Mimaropa, lalo na sa may Palawan. Sa Visayas at Mindanao, sa hapon makakaranas sa mga pagulan, dulot ng thunderstorm. At dito sa Metro Manila, may pagulan din sa hapon. Thunderstorm din yan, tataas ang potential o pagkakaroon ng thunderstorm, kaya I am ready mga kapuso. At bukod po sa mga lugar na may warning signal, masungit din ngayon ang lagay ng mga dagat sakop naman ng Ilocos Region, dyan sa may mga isla ng Babuyan, Calayan at dyan sa may Batanes at sa lalawigan ng Zambales at Bataan, kasama na ang Eastern Samar. Ayon sa Pag-asa, delikadong maglayag ang mga maliliit na sasakyang pandagat. Igan. Batani, kailan natin na mararamdaman sa bansa itong bagyong Lawin? Unang-una, Igan, tingnan natin itong wind. Yung kulay green na yan, yan yung mahihinang hangin, yung kulay dilaw, yan yung medyo malakas na. At yung nakikita mong kulay pink, yan na yung mga mahigit 100 kilometro kada oras. So, bukas ng umaga o bukas ng tanghali, unti-unting mararamdaman yan dito sa may Cagayan Valley at dyan sa may Bicol Region. Pero makikita mo patungo dito sa may Cagayan Valley yung malalakas na hangin na yan. At pagdating ng hapon o gabi ng Miyerkules bago maglandfall, ramdam na yung napakalakas na hangin dyan sa may Cagayan Valley, dyan sa may Aurora, hanggang sa ilang bahagi ng Bicol Region. Pero ito ang pinakadelikadong lugar, Igan, itong lugar ng Cagayan Valley pagdating sa wind intensity. At kung izo-zoom in natin yan, Igan, makikita natin yung unti-unting paglapit ng napakalakas na hangin. Ito, meron kang lugar dito, makikita mo, palakas ang bugso ng hangin dyan hanggang sa umabot ng mahigit 100 kilometro kada oras. At yan yung mararanasan na hangin dito sa may Cagayan Valley. At maging sa ulan na Igan, makikita natin na pagdating ng bukas ng umaga, may mga pagulan na dyan sa may Cagayan Valley, ilang bahagi ng Cordillera, habang lumalapit yung sentro ng bagyo. At pagdating ng gabi ng Miyerkules, halos buong Northern at Central Luzon na ang makakaranas sa mga pagulan bago tumawid yung bagyo dito sa may Northern Luzon. So, yun yung nakikita nating mga lugar na maapektuhan ng bagyong Lawin, Igan. Maraming salamat, Batani, ang ating pong GMA resident meteorologist.